Things are going not too long before the second coming downtown. Oh, Hero, come on. Stop being so dramatic. Excuse me, young lady, would you like to have a change for this dollar? No, you can say. Reports of another tsunami wreaking havoc off the coast of French Polynesia. This just in, the Joint Chiefs of Staff have declared DEFCON 3 as a result of the latest terror attack. This attack occurring in a government building in the Resistal cold fusion reactor. We just lost our feed. I'm getting reports of massive nuclear explosion in New York. Pandemonium happened. Chicago, blackout. Los Angeles. There seems to be a state of emergency. Sa panahon bago bumalik ang Panginoong Jesus, nagsilang po yan. Gusto nyo kumako yung mahabang tanong yung mga susunod para hindi mapanood sa bahay niya yung hapon. Wala po natin yung bahagi na yun para kunin ng ilang tatlo. Kapit, posibleng mangyari sa panahon na bumalik ang Panginoong Jesus. Bago dumating ang Panginoong Jesus, isang bagay ang mga makikita natin. May mga di pang karaniwang mga balita ng mga sakuna. Pagkatapos noon ay magkakaroon ng balita na maraming tao ang nawawala. At magugulat ka, kagaya nung napanong natin, meron siyang kausap, Christian pala yung naglalaban na yun. At pagkatapos ay bigla na lamang nawala at naiwan yung damit. Kaya ganun mangyayari, marami nagkalat na damit sa panahon yan. Kaya pag naiwan ka na, wala kang kadamit-damit, dadamit-damit ko. At pagkatapos, tiyak na meron mga aksidente. Bakit? Kasi kung halimbawa, Christian yung nagdadrive. Hindi mo naman alam kung kailan darating ang Panginoon eh. Basta alam mo, darating lang. Hindi mo naman sasabihin, darating ang Panginoon mamaya, hindi ako magdadrive. Eh, baka mamaya, nagsisimula ka palang matutong mag-drive. Siyempre, excited ka nun, drive ka ng drive. Kaya tiyak magkakaroon ng mga accident. Bakit? Mawawala yung driver. O kaya yung aeroplano. Meron nga ako sa pinapakuha doon sa pelikulang Left Behind. Doon sa loob ng aeroplano, sa pelikulang iyon ay merong pasahero na mag-asawa na matanda. At may mga pasahero na may kasamang mga bata. Nasa ere sila, kasalukuyang nasa ipapawid na lumilipad yung aeroplano, nang biglang nawala yung mga bata. At pagkatapos, tinatawag ng stewardess, pakialam mo, nawawala yung anak ko. Bino mo sa aeroplano, nawawala. At pagkatapos, yung isang matanda, sabi niya, tinawag yung stewardess at sabi niya, sandali, eh bakit po ma'am? Eh kasi yung asawa ko nagpunta sa siya, nakalimutan niya itong pantalon at damit niya. Pati yung underwear. Hindi naman, ibig sabihin, pumunta sa CR, nakamubo. Kaya, nung magkanuan sila, tinignan yung CR, nanubog, wala. Naku, marami palang nawala yung mga tao na habang lumilipad. At nung lumanding yung plano, lalong lumaganap yung balita na napakaraming tao ang nawawala. Dahil dumating na ang Panginoon. Praise God! Hindi na malalamunan, hindi na magtatagal, mangyayari na ang bagay nito. Sapagkat yung mangyayari bago mag-rapture, unti-unti nang nararamdaman, unti-unti nang inihahanda. Bisan isang araw, darating na ang Panginoon. At kaya darating muna ang Panginoon kasi ayaw niya na maranasan natin yung hirap ng dadaanan dito.
At ako'y naniniwala yung templong itatayo dyan, yan ang pinakamabilis na templong itatayo sa buong daigdig. At tiyak, lahat ng pinaka-sophisticated at modern equipment gagamitin dyan. Bakit ko po nasabi yun? Kasi 7 years lang ang ibinibigay dyan. Pag kasi yan nagsimula, tuloy-tuloy na yan kasaysayan na, madali natin malaman. Yung sunod-sunod na yan, madali na natin malaman yan. 7 years lang ay binibigay ng Panginoon. Kaya tiyak, malamang baka sa loob lang ng 1 taon, tapos na ang templong yan. Tiyak na gagamitin yung pinakamabilis na paraan. Bakit? 3 taon at kalahati lang sila makakasama talaga ng ayos. Yung mga Israeli. Kaya malamang. At sa panahon ito, di pangkaraniwan ang mga mangyayari dyan. At ayaw ng Diyos na maranasan natin yan. Ano ba ang mga mangyayari sa panahon yan? Maghahari yung Antikristo. At alam niyo, kahit sa Middle East ngayon, nagkakaroon ng mga pagbabago, ng mga sitwasyon, ng mga nangyayari, na talagang umaayon unti-unti sa plano ng Panginoon at inihahanda na. Yung binabanggit doon sa estatwa na yung 5 daliri sa paa, sa estatwa na panaginipan ng Nebuchadnezzar, kompleto na po ang bansa na yan. Talagang napipinto na ang pagdating ng Panginoon. Pero nais ng Diyos na bago mangyari dahil matinding kapighatian yan, matinding pagdurusa yan. Ano ang pwedeng mangyari dyan? Sa panahon yan, pag hindi ka sumunod kay Antichrist, ito ang isa sa mga possible. Ito ay possible lang. Hindi. Meron isang paraan kasi ng pagpaparusa noon, yung tinatawag na guillotine. Yun ay merong blade na matalas, metal blade na matalas na nilalagay sa taas. At pagkatapos, ilalagay mo yung ulo mo doon. Pagka inariyo mo, babagsak yung blade, tatama sa leg mo. Totoo. Kung ginagawa noon yun, kung gano'n ang gawing paraan, pag naiwan, baka hindi mo na masabing, ayoko magpatatak. Kasi sa panahon, sabi ng Biblia, ipapipilit sa'yo na may tatak, yung tatak ng halimaw. 666, mark of the beast. Kaya, yung time na yan, napakahirap. Ngayon, meron binabit si Baby sa akin ng umaga, nasa school yan. Nakita na po ba kayo ng shredded machine? Yung pang ano ng papel, pagkano sa computer, di ba gagawin yung papel? Paglabas, putong-putong na naliit. Ayon kay Baby, sa Saudi Arabia na kayo, Saudi. Nahaya pa rin akong pastorik pumunta ko.